Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Maayos ang kalusugan at nagtatrabaho. Yan ang ipinakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para muling pawiin ang ilang espekulasyon sa social media. Sa detalye, alamin natin mula kay Christian Bascones. Christian? Naomi, matapos ang ika-4 ng pagpupulong ng Private Sector Advisory Council, Education and Job Sector, nakapanayam ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi. Ito ay sa kabila ng mga kumakalat na iba't ibang post sa social media tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon pa sa Presidente, naging mahaba ang pulong na kung saan tinalakay ang mga paraan para matulungan ang mga umuwi na OFW na makahanap ng bagong trabaho sa pamamagitan ng job matching, pag-upskill at pagbibigay ng suporta tulad ng pautang at pagpapalakas ng negosyo. Nagkasunduan niya ang pamahalaan at pribadong sektor sa mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa langis na dulot pa rin ng sigalot sa Middle East. Tinanong din ng Pangulo tungkol sa kanyang kalusugan at sinabi niya na maayos naman ang kanyang pakiramdam. Nakabalik na rin niya siya sa kanyang normal na ehersisyo at araw-araw na gawain. Pinayuhan din niya ang publiko na huwag maniwala sa mga impormasyon sa social media at iginiit na patuloy niyang iniingatan ang kanyang sarili upang magampanan ang kanyang tungkulin. Sa katunayan, ngayong umaga, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paggunita ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa pamamagitan ng wreath-laying ceremony sa dambana ng Kagitingan sa Mount Saman National Shrine sa Bataan. Binigyang diin sa okasyon ang katapangan, sakripisyo, at makabayan ng mga Pilipinong veterano bilang pamanang iniwan sa mga susunod na henerasyon. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito na sa gitna nitong nararanasan na pahirap dahil sa krisis sa Middle East, kailangan balikan raw ng bawat Pilipino ang katangian ng mga ninunong bayani na hindi nagpatinag sa suliranin at ang pagtutulungan sa kapwa Pilipino. Samantala, nilipat din ang pagdiriwang ng Philippine Veterans Week ngayong 2026 sa April 6 hanggang April 13 mula sa karaniwang petsa nito na April 5 hanggang 11 upang mas mapalawak aniya ang partisipasyon ng publiko kasama ang iba't ibang seremonya, programang pang-edukasyon at mga aktibidad sa komunidad na parangal sa mga bayanin ng bansa. Sa ngayon, ongoing pa ang naturang aktibidad at nagpapatuloy pa na nagbibigay ng kanyang talumpati ang Pangulong Marcos Jr. Yan muna ang ulat mula sa mga aktibidad ng Pangulo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Tuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Speaker Faustino Bogie D. III dahil wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Nanindigan naman si Speaker D na patas na pagdinig ang isinasagawa ng Committee on Justice at nakabase sa ebidensya. Binigyan din ng leader ng Kamara na ito ay sumasalamin sa tamang balanse ng mga sangay ng pamahalaan. Kinumpirma ng Department of Budget and Management na may 238 billion pesos na pondo ang pamahalaan para tugunan ang epekto ng oil crisis sa bansa. Sinabi ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo, magmumula ang pondo sa 2026 National Budget at mga continuing appropriations. Aniya, nakatutok ang pamahalaan sa targeted assistance para makarating ang tulong sa mga pinakaapektadong sektor. Sa ngayon, naipagkaloob na ang 3.5 billion pesos para sa transport sector at 10 billion pesos para sa mga magsasaka at mangingisda. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Timurcio. Magandang umaga.